Nakarating na sa opisina si Renz at ang sekretary niya. Magkasunod pa silang pumasok ng office upang may maidiscuss sa schedule ni Renz. Sir, yung about po sa investment sa Marquez Designs, talaga po bang itutuloy mo yon? Nasa plano po to? Kanina pinatawagan ni Renz ang sekretary ni Kenzo upang ipasabi na willing siya maging investors dito. Hindi kawalan yun sa company nila. Ang isa sa iniisip niya is what if si Kenzo ang makakuha kay Architect EL. Malaki rin ang magiging profit na mapupunta sa kanya in case lang. Wise lang ang naging decision niya. Advance din siya mag-isip ngayon. Oo, may problema ka bang nakita para biglang bawiin ko yun ngayon? Wala naman po, sir. Halatang may nais pang sabihin ang secretary pero hindi na lang itinuloy. Baka masamain lang yun ng amo. Maiba po tayo, sir. Kanino ko po ito gustong sabihin? Naniniwala ka po ba na magkaibigan lang ang relasyon ni Mr. Marquez kay Mrs. Almeda? Parang hindi eh. Parang mas malalim. Natigil sa binubuklat niyang papel sa Renz para pirmahan. Umayos na ito ng upo. Sinipat ng sekretary niya, hindi niya gustong himig ng salita. Wala po akong masamang ibig sabihin sa asawa niyo. Este, soon to be ex-wife niyo, sir. Napansin ko lang kasi na sobrang close ng dalawa. Gumawa ka na lang na magiging proposal natin para sa company nila. Hingan mo rin ang secretary ni Mr. Marquez ng company profile nila. Maliwanag? Tigilan mo ng kakaisip. Yes, sir. Sige na, pwede mo na akong iwan. Tatawagin na lang kita kapag tapos na akong pirmahan ng mga to. Taboy na sa kanya ni Renz. Napipilitang tumalikod ang secretary. Mabigat ang hakbang na lumayo, pero kagad din siyang humarap kay Renz. Hindi na natiis na wag sabihin ang nilalaman at gumugulo sa isipan niya. Sir, worried lang naman ako na sa sobrang close ni Mrs. Salameda kay Mr. Marquez ay siraan niya kayo. I mean, what if may sekreto siyang sabihin sa kanila na ikakasira ng company niyo? What if lang, sir? Hindi lang about sa company natin. What if about yun sa family niyo? Naiintindihan ko naman ang point mo. Kaya nga mag-i-invest tayo sa company ni Kenzo, hindi ba? Isa pa ito sa dahilan, hindi lang about kay AL. Nagliwanag ang mukha ng secretary. Na-realize niya na yung talino talaga ng amo niya. Hindi niya pa man yun naiisip may solusyon na kagad to. Kung gusto mong malaman ang bawat galaw ng kalaban mo o kaaway, mabuting makipagkaibigan ka sa kanila at makipaglapit pa. Pareho na kayong nag-benefit sa profit, alam mo pang bawat galaw. I think gusto ni Mrs. Almeda na magtrabaho sa company na yon. Pagak nang tumawa si Renz. Ang alam niya walang magandang major na tinapos si Althea. Basta graduate lang ito ng 4 years course. Hindi niya nga inalam pang bagay na yon dahil hindi naman siya interested dito. Yes, she can. Pwede niyang palitan ng lumang secretary ni Kenzo. O kung ayaw niya noon, pwede na rin namang maging utility siya ng buong building. Natawa ng secretary. Sinabayan niya ni Renz na para bang lahat ng sinasabi nila nangyari na kay Althea. Kung sakali lang din na makapasok siya doon, hindi rin siya magtatagal. Wala siyang ibang trabahong alam maliban sa pagiging maibahay ko. May hirapan siya at mangangapa. Hindi na sumagot ang secretary na matagal nang may lihim na pagtingin kay Renz. Ngunit alam niya naman ang boundary niya. Masaya na siya na palaging kasama ang lalaki. Hindi pa siya umabot sa puntong pinlano na agawin ng boss sa asawa nito. Obsessed siya in a way na pagiging malapit na lang bilang secretary. Gagawin ko ng pinapagawa mo sa akin, sir. Babalitaan kita mamaya. Excited pa tung lumabas ng office. Pakaramdam ng sekretary na nalo siya. Natapos na ang merienda si Kenzo at Althea ngunit magkaharap pa rin. Good thing na rin na madikit ang pangalan ng company mo sa mga Salmeda, Kenzo. Free advertising din at saka malaking tulong na rin ang amount na ibibigay ng company. Yun din ang iniisip ko kaya wala akong planong tanggihan ng offer. Grab mo na, huwag ka mag-alala. Pipiliin ko pa rin na dito sa company mo magtrabaho at hindi sa kanila. Bakit? Para kang limot, may sakit ka ba? Huwag mo nang itanong kung bakit. Nagkatawanan lang ulit ang dalawa. Sabi mo yan ha, Althea, wala nang bawian. Dapat pala na-record ko. Hindi mo na kailangang i-record. Ihanda mo ng contract natin at pipirmahan ko na yun ora mismo. Kapag ginawa mo yan, malalaman kagad nila kung sino si LA. Oo nga no, edi manatili tayo magkaibigan lang. Kunwari kaya ako nandito sa office in case na makita nila dahil sa bumibisita lamang ako. Napuno pa ng masayang tawanan ng buong opisina.
Nang dahil sa mga kalokohan nilang dalawa, dinadaan na lang nila dito ang kanilang pangamba. Pero syempre papasahurin mo ko. Oo naman, above minimum pang ibabayad ko sa'yo. Don't worry. Wag, baka maluging company mo. Kawawang mga employee. Hindi gemstone ka namin eh. Important gemstone ng aming company. Lucky friend and charm. Kaya napaka-imposibleng mangyari. Naku po, nandyan ka na naman Kenzo. Binubola mo na naman ako. Sige ka, baka biglang lumaking ulo ko at maging mayabang na naman bigla. Ayos lang, kung may ibubuga ka naman talaga, why not? Soar High Architect AL. Taasan mong lipad. Napailing na lang doon si Althea para silang nasisiraan ng ulo ni Kenzo. Hayaan mo pang hinayangan ka ng mga taong binabaliwala ka lang. Isampal mo sa kanila kung sino ka, kung ano ang kaya mong marating. Iparealize mo sa kanila na hindi ka lang basta si Althea Locsin. Ikaw ang famous na si Architect AL. Paglabas ni Althea ng office ni Kenzo upang umuwi na nakita niya sa notification bar ng cellphone ang email mula sa company email ng mga Salmeda. Tumigil siya sa paghakbang. Saglit na gumilid upang pahapyaw niyang basahin ito. Normal invitation lang naman yon. Nagsimula siyang magtipa ng reply. Salmeda Holdings, thank you for the invitation. I apologize for informing you that I am out of the country right now. When I have some free time after I return to the country, I will notify you so we can make things work. Respectfully yours, Architect AL. Pagkatanggap ng sekretary ni Ren sa email ay kagad niyang pinagbigay alam yun sa amo. Nasa abroad daw siya? Yun pong sabi niya sa reply, sir. Saang bansa daw? Hindi niya po nabanggit. Ito po yung mga sinasabi niya sa reply. Pinakita ng sekretaryong email ni Althea. Gusto kong malaman dahil parang bilis naman yata ng reply niya. May namumuunang pagdududa sa boses ni Renz patungkol kay AL. Akala ko ba busy siya? Baka nasa Asia lang po siya, sir, or baka gising pa ngayon dahil busy sa ginagawa. Kaya nakapag-reply kagad. Bahagyang iginalaw ni Renz ang balikat niya. Hinimas ng baba. Iba ang kutob niya pero hindi na in-entertain pang lahat ng yon. Sa akin lang ha, parang ang weird niyang si Architect AL. Oo, ang galing ng design niya pero napaka-weird. Paano siya naging anonymous? Bakit siya nagtatago? Anong meron? Nag-isip ng sekretary niya. Wala naman siyang napansin na kakaiba. Ganon naman yata kapag busy ang isang tao, parang hindi dinanas ni Renz. Asikasuhin mo na kagad ang ilalabas nating capital para sa investment sa Marcas Designs. Ipa-approve mo na yan sa finance department bago pa maging busy sa kanilang lahat. Masusunod po, sir. Kinabukasan na nagpa siya na kagad lumipat si Althea. Tinulungan siya ni Kenzo kapalit ng pangakong sa bago niyang tirahan sila kakain ng lunch. Okay lang sa akin kahit anong klase ng pagkain. Hindi ako magrereklamo kahit mag-order ka lang online. Wika ni Kenzo matapos ibaba ang last box ng mga gamit ni Althea galing sa labas. Habang naghihintay sa pagpunta ni Kenzo ay minabuti muna ni Althea na gumuhit ng sketch. Tapos na rin siyang magluto ng simpleng putahe lang. Hindi siya nag-order online. Gusto niyang makita si Kenzo na sinserang pasasalamat niya sa mga tulong nito sa kanya. Sa paraang yun lang siya makakabawi sa kaibigan. Bago pa dumating si Kenzo ay tapos na niya ang drawing. Lalagyan niya na lang ito ng kulay para magkaroon ng buhay. Tanggapin mo bilang pasasalamat. Naging hugis bilog ang bibig ni Kenzo na makita yon. Bagamat wala itong kulay ay makikita mo na magaling talagang babae sa larangang yon. As expected, Architect AL. Kenzo? Oo, sorry na Althea. Hindi ko lang talaga mapigil na sariling bunganga. Napakagaling talaga ng kamay mo. Nahihiyang nagbaling ng tingin si Althea sa kabila pang banda. Huwag mo na akong bulahin, hindi kita sisingilin dyan. Regalo ko yan. Kung gusto mo ilalagyan ko rin ng kulay. Huwag na, gusto ko yung ganito lang. Kapag may kulay parang ibang tao nang gumawa at hindi na ikaw. Ang bolero talaga. Umismid pa sa kanya si Althea matapos niyang umayos ng tayo. Namumula ng buong muka. Halika na Kenzo, kumain na tayo. Baka gutom ka lang kaya kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Dumiretso na sila sa dining table. Magkaharap na naupot sabay na pinagsaluhan ng lunch na inihanda ni Althea para sa kanilang dalawa. Kenzo, alam kong kakapalan ng mukha ko pero matutulungan mo ba ako makahanap ng client? Kahit na hindi pa ako under ng company mo? Nagangat ng tingin si Kenzo mula sa kanyang plato.
makikita sa mata niya na willing siyang gawin ang lahat para kay Althea, kahit na hindi nito hilingin. Oo naman, ikaw pa ba? Natatawang tanong ni Kenzo. Pinirmahan mo na ba yung contract ng additional design sa project building ng mga Salmeda? Hindi pa, pinag-iisipan ko pa. Bakit? Sa akin mo naman yung padadaanin. Hindi ikaw mismo mag-aabot nun sa kanila. Ako, papasadahan ko basahin ulit mamaya. Ayoko magkamali. Tumangulan si Kenzo, hustong tapos nilang kumain na nakatanggap ng tawag si Kenzo sa sekretary niya. Sir, nandito po sa office natin si Mr. Salmeda. Laurencio Salmeda? Yes, sir. Nagpapanik ng boses nito sa kabilang linya. Tungkol daw po sa investment. Ano? Bakit wala man lang pasabi? Sige, papunta na ako ngayon dyan. Pakiasikaso na muna siyang mabuti. Lihim na napamura sa isipan niya si Althea. Batid niyang may kinalaman na naman sa kanya bakit nandoon si Renz sa office ni Kenzo ngayon. Althea, aalis na ako. Sasama ako, Kenzo. Ha? Bakit? Hindi na kailangan. Basta, sasama ako sa'yo. Hindi na hadlangan ni Kenzo ang gusto ni Althea. Bakit? Nauna nitong lumabas ng bahay sa kanya, minuto lang ang lumipas at nagawa na nilang makarating ng building. Tutal, ang lapit lang ng apartment. Nasaan siya? Nasa conference room po, sir. Tumayo na si Renz pagkabukas ng pintuan ng conference room at niluwa noon ang CEO ng Marquez Designs. Pasensya ka na kung biglaan ang pagpunta ko dito, Mr. Marquez. Ako na rin ang mismo may dala ng contract natin about sa investment. Hindi ka na sana nag-abala pa, Mr. Salmeda. Pwede naman natin gawin ang lahat online. Convenient na lahat ngayon. Walang katiting na hassle. Ngumiti lang si Renz. Kita na niya kung paano niya naasar si Kenzo. Hindi ka yata busy ngayon, ikaw mismo pumunta kaysa iutos mo sa sekretary dalhin ito sa akin. Nakangiting tinanggap na yun ni Kenzo na kagad pinasadahan ng tingin. Siya namang pasok ni Althea sa conference room, nagawa niyang dumaan muna kanina ng banyo. Sinundan ng tingin ni Renz ang bulto ni Althea na naupo sa tabi ni Kenzo, ni hindi siya malang nito tinapunan kahit na saglit na sulyap lang. Maiba ako, magkano pa sahod mo kay Althea, Mr. Marquez? Sabay nagangat ng tingin sa Althea at Kenzo. Hindi nagustuhan ng tabas ng dila ni Renz na ibang pinupunto. She's just a friend, not an employee here, kaya bakit bibigyan ng sahod? Talaga? Kung kaibigan lang siya, hindi natin siya kailangan dito. Bakit nandito siya? Daig pa siya ng sekretary mo. Aminin mo na, Mr. Marquez, ano mo siya? Personal assistant mo ba? Nagpanting ng tenga ni Althea sa paratang ng kanyang asawa. Iba ang pinupunto nito. Mukhang siya pang inaakusahan ng panloloko. Aaminin niya, mali rin naman siya. Bakit nga ba siya sumama pa? Hindi lang yun, sumunod pa siya sa kanilang dalawa sa conference room. Malamang ay maghihinala talaga to. Anong mali sa pagiging PA ko? Hindi naman ikaw nagpapasahod sa akin. Anong problema mo doon, ha? Nagtagisan ng tingin sina Althea at Renz. Walang sino man ang handang magbawi at magpatalo. Walang kumukurap. Tumaas pang gilid ng labi ni Renz kasabay ng isa niyang kilay. Alam ni Renz na mayroong tinatago sa kanya ang asawa at kung ano man yun, kailangan niyang malaman sa lalong madaling panahon. I've already read the contract. Okay na siya. Agree ako sa lahat ng terms and conditions. Wika ni Kenzo na salita ng tinignan ng dalawa na magkatitigan pa rin. Thank you, Mr. Salmeda, for investing your money and trusting our humble company. Nang hindi na matagalan ni Althea ang nanunuot sa buto ng mga titig ni Renz ay walang lingon likod na siyang lumabas ng conference room. Animoy kumakawala ng puso niya sa bilis ng bawat pintig nito. Sabayan pa yun na nanunuyong lalamunan. Lakad at takbo ang ginawa niya matapos na makalabas ng pintuan. Nanghihina ng mga tuhod niya. Diyos ko naman, ano bang ginawa ko sa kanya't gano'n na lang siya kumakatingin? Malakas na bulalas ni Althea habang sapu-sapu ang dibdib. Napasandal na si Althea sa pader na kalapit ng pinto ng conference room. Bahagya niya pang inawang ang bibig upang pagbigyang makapasok ng ayos ang hangin sa kanyang baga. Hindi ako ang unang nagloko. Siya yun. Iniisip niya bang may relasyon kami ni Kenzo? Pambihira naman. Gumalaw ang Adam's apple ni Renz nang lumunok siya ng laway. Umayos siya ng upot sinandalang likod sa upuan matapos na makitang mabilis na paglabas ni Althea. Inilagay niya ang dalawang kamay sa likod ng ulo. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Bakit? Nakita lang naman niya kung paano mamula sa hiya ang bumuka ng kanyang asawa. Mr. Salmeda, gusto tang mukhang kuha ng atensyon niya ni Kenzo.
Kanina pa siya nito kinakausap pero mukhang lumilipad sa malayo ang isipan niya't nakalutang. Napirmahan ko na, so deal na? Sandali lang Mr. Marquez, pwede bang makigamit muna ng banyo? Lihim na napangisi si Renz nang makita niyang nangunutang noon ng lalaking kausap. Hindi naman talaga yun ang dahilan niya. Gusto niya lang sundan sa labas si Althea. Tignan ang reaksyon nito. Sigurado siyang nawiwindang pa rin ng asawa. Sige Mr. Salmeda. Tuloy-tuloy na lumabas ng room si Renz. Sobrang pinagtatakay ni Kenzo gayong may restroom naman sa loob ng silid. Ipinagkibit na lang niya ito ng balikat kahit pa nahuhulaan na niya ang pakay nito. Baka gusto niyang makausap si Thea. Napaigtad si Althea sa tinatayuan na bumukas ang pinto ng room at niluwa noon si Renz. Malapad ang ngiti nitong nagtama ang mata nila. Nalamig na ang buong katawan niya, hindi na malaman kung tatakbo ba o idededma ang asawa. Naisip niya na baka tapos ng usap nila ni Kenzo at paalis na to. Nakakahiya naman kung i-assume niya na siya ang pakay nito. Napakalabo nun. Mabilis nag-iwas ng tingin si Althea pero kagad din niya ibinalik yon sa bulto ni Renz na mas lumalapit pa sa kanya. Inilagay nito ang dalawang braso sa magkabila niyang gilid dahilan upang mapasinghap siya. Para siyang kinukulong nito sa mga braso. Nanunuot ng pamilyar na amoy na pabango nito sa dalawang butas ng kanyang ilong. Para na siyang hihimatayin sa sobrang niebyos nang ilapit pa ni Renz ang nakangising mukha sa mukha niya. Lawrence! Sinubukan niyang itulak ito sa dibdib palayo sa kanya ngunit parang bato itong hindi gumalaw. Tumindi pa ang kaba niya na parang lalabas ng puso niya sa lalamunan. Ngumisi pa si Renz na parang nanghahamon. Lumayo ka. Hindi na ni Althea nagawang tapusin yon nang walang ano-ano hihawakan ni Renz ang dalawa niyang kamay. Gamit ang isa nitong palad at ilagay yon sa may bandang ulo niya. Sinubukan ni Althea na muling pumalag. Pero gaya kanina, walang sinabi ang lakas niya kumpara kay Renz. Siniksik pa siya nito sa gilid ng pader. Ano ba? Bitawan mo ko! Nag-echo lang ang boses ni Althea sa hallway. Malayo yun at walang sino man ang basta nagagawi. Kailangan sadyain ang lugar na to. Binabalaan kita Althea. Huwag mo na ulit tangkain pang iapak ang mga paa mo dito sa Marquez Designs kung ayaw mong mas masira ang buhay mo. Narinig mo bang sinabi ko? Umigting ang panga ni Renz dahilan para mawalan ng lakas si Althea na sa mga sandaling iyon ay tatakasan na ng ulirat. Ipangako mo rin sa akin na hindi ka makikipagkita pa kay Kenzo. Sumikto ang galit ni Althea. Sinong lalaki para pagbawalan siyang gawin ang gusto niya? Halos maduling na si Althea at lahat para lang mapantayan ang apoy ng puot ng kasalukuyang lumalabas sa mata ni Renz. Pero never niya nakita itong matakot. Mr. Salmeda, I am giving you a warning too. Bitawan mo ko or else. Or else what? Anong kaya mong gawin Althea? May magagawa ka? Unti-unting bumangon ang galit ni Althea sa dibdib na matagal niyang kinikimkim. He cheated on her first. Bakit parang pinapalabas nitong sa kanilang dalawa siyang nagluloko? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo. Nililimitahan mo ko kung saan lang ako pwedeng magtrabaho? Bakit? Natatakot ka bang malaman ng iba kung anong ginawa mo sa akin? Matapang at magkadikit ang mga ngipin na usal na hamon ni Althea. Lumuwag ang hawak ni Renz sa kamay ni Althea. Hindi siya handa na marinig na sagot-sagutin siya nito. Kung ganun, bakit nag-invest ka sa company ni Kenzo nung malaman mo na magkaibigan kami? Para ano? Kahit annulled ng kasal natin magawa mo pa rin i-torture ako? Sa halip na matakot sa kanya para bang mas na-challenge pa si Renz. At saka ano bang pakialam mo kung saan ko gustong magtrabaho? Hindi mo naman pag-aari ang Marquez Designs. Investors ka lang. Wala kang karapatang manduhan ako. Pasunurin sa mga gusto mo. Matagal ni Renz matagal na tinanggalan mo ng karapatan ng sarili mo. Pagdating sa akin, parang asong umisi si Renz. Ni hindi yun umabot sa mata niya. Hindi niya alam kung bakit ngayon tumatapang si Althea ay parang mas nahihirapan na siyang pakawalan ito. Trabaho ba talagang habol mo? Hindi ba kaya ka nandito dahil may gusto ka kay Kenzo? Gusto mo siyang landiin. How dare you say that to me? Sa relasyon natin, hindi ako nagloko. Ikaw ang gumawa ng mali. Hindi porket nangaliwa ka ay gagayahin ko na. Wala akong panahong gawin. Talaga? Then bakit nandito ka? Nang marinig na umingit ang doorknob ay mabilis na tinulak ni Renz si Althea patungo sa likod ng pintuan. Oras na buksan yun hindi sila makikita.
Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha ni Renz sa mukha niya. Isang maling kilo sa tiyak na maglalapat ang parehong labi nila. Bitawan mo! Tinakpan ni Renz ang sanyang palad ng bibig ni Althea. Nakakuha doon ng pagkakataon ng babae na gumanti. Malakas niyang kinagat ang kamay nito. Impit na napasigaw si Renz nang walang sound. Hinila ng kamay papalayo sa bibig ni Althea. What the heck did you do, Althea? Pasinghal ngunit sa mahinang boses. Tuluyang bumukas ng pinto. Ang tagal naman ni Althea, sana kaya pumunta yun. Si Kenzo hawak ang doorknob habang palingalinga. Lumamlang ang mga mata ni Renz habang tinitingnan ang palad niya kung saan may bakas pa ng ngipin ng asawa. Wala yung sugat, ngunit dahil sa lalim ng bakas na namumulay halatang masakit ngayon. Sinabi kong bitawan mo. Bibitawan kita kung mangangako ka sa akin na hindi ka na dito magpapakita. Napailing si Althea. 3 taon na siyang naging sunod-sunuran sa asawa. Tapos ngayong malapit na silang maghiwalay, ay gusto pa rin tong sumunod siya sa gusto nito? No way, never niya susundin to. Tulungan mo ako, Ken! Bago niya pa matapos ang sasabihin ay mariin na siyang hinalikan sa labi ni Renz. Sobrang diin noon na halos malasahan na niya sariling dugo. Gumalaw-galaw pa si Althea para pumiglas, ngunit naubos na ang lakas niya hindi pa rin siya nakawala. Parang lantang gulay na nalambot ng 2 tuhod niya nang isara ni Renz sa mga mata at simulan niyang kagat-kagatin ang labi. Hindi siya nasisiyahan, bagkus inasasaktan siya sa ginagawa nito. Namuunang luha sa mga mata niya. Feeling niya na bastos siya. Walang nagawa si Althea kung hindi ang tahimik na mapahikbi. Dahilan para tumigil si Renz nang marinig. Bahagyang umatras si Renz para ilayo ang sarili kay Althea. Pumatak pang mga luha sa mata ni Althea. Mababa na agang karampot na awa sa mata ni Renz, ngunit kaagad yung nawala nang tawagin siya ni Kenzo. Mr. Salmeda, anong ginagawa mo dyan? Paharap na umikot si Renz. Natakpan ang katawan niyang maliit na bulto ng katawan ni Althea kung kaya hindi siya makita ni Kenzo na nasa likuran. Wala, may tinitignan lang. Please come inside. I-close na natin ang deal para matapos na tayo. Sure. Marahas na pinahid ni Althea ang mga luha niya matapos pumasok ni Renz sa loob ng room at muling lumapat ang pintuan. Napangiwi siya nang maramdamang pumutok ang gilid ng bahagi ng labi niya dahil sa paghalik ni Renz. Halos mapatid ang mga paa niyang pumunta ng banyo upang pagmasdan lang ang sarili sa salamin. Gumuhit ang awa sa mga mata niya. Bakit parang siya pang may kasalanan sa mga nangyari? Hindi ba dapat na siya ang magalit? Ang kapal na mukha niyang utusan akong wag na umapak sa building na to. Wag ko kayong gawin ang plano ng building niya. Tignan ko lang kung matapos pa nila yon. Sinalo na nanginginig ng mga daliri ni Althea ang mga luhang patuloy na bumabagsak. Hindi niya pa rin matanggap na patuloy na yuyurakan ni Renz ang pagkatao niya. Kahit na malapit na silang maghiwalay. Hindi pa ito nakontento na sinira at inari ang buhay niya sa loob ng 3 taon. Humanda siya. Makakaganti din ako sa kanya. Hintayin niya lang. Matapos ayusin ang sarili ay matapang mukhang bumalik na si Althea ng conference room. Pagpasok niya umasta siyang parang walang nangyari. Tapos na pag-uusap ni Renz at Kenzo ng mga sandaling iyon about sa deal. San ka ba galing, Althea? Sa CR? Tanong ni Kenzo na halos mabali ng leeg sa paglingon sa kanya. Ang tagal mo ata, akala ko umuwi ka na. Hindi bakit ako uuwi? Sabi ko nga, kilala kita, kung sakaling uuwi ka magpapaalam ka. Naramdaman na naman ni Althea ang mga titig ni Renz na ng aasar, lalo pa nang magawi yun sa banda sa may labi niya. Nilagyan niya na yun ng makapal na lipstick na pula para hindi halata. Pero alam niyang batid ni Renz na may sugat ito kaya doon siya nakatingin. Mapang-asar pang lalaking umiti sabay haplos sa baba niya. Kinangingit-ngit na ng loob yun ni Althea. May business lang akong ginawa sa restroom. Alam mo na, babae ako. Sinadya niya suklayin ang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Nakita niya kung paano mapakong mga mata ni Renz sa kanya. Nais magdiwang ng kalooban ni Althea dahil alam niyang gandang-ganda sa kanya si Renz kapag ganun ang reaksyon nito. Madalas niya itong makita kapag lasing si Renz. Ganito ang facial expression ng asawa niya kapag nagiinit ang katawan. Binasabasa pa ng lalaki ang nanunuyo niyang labi. Let's have a dinner together later. Proposed ni Renz habang ang mga mata ay nakatingin pa rin kay Althea to celebrate sa pagiging business partner natin. Huwag mo sanang tanggihan, Mr. Marquez. Nasa plano na ni Kenzo na tumanggi, ngunit dahil inunahan na siya ni Renz ay wala siyang nagawa kung hindi pumayag.
And one more thing, hindi dapat mawala doon ang PA mo. Kailangan mo siyang isama. Malaki ang ambag niya sa business deal natin ngayon. Matapos sabihin niya na tumayo na si Renz, sinilid sa bulsan 2 palad at tumanda ng umalis. See you later. Naiwan sina Althea at Kenzo na may isang reaksyon. Gulantang. Lihim na napamura sa isipan niya si Althea sa huling tinura ni Renz. Pakiramdam nito'y siya pa rin ang batas sa lahat kahit nahiwalay na sila ng tirahan. Putragis ka talaga, Lawrence. May alam ka pang, Althea, kung bakit bigla na lang yung nag-aya ng dinner? Wala, yun ang totoo. Diba ang feeling ko? Sa tingin ko ikaw ang dahilan nun. Pinadaan niya lang na kunwari about yun sa business deal namin. Hindi kita mo nga wala nga pakialamin sa akin. Imposible. Hindi tingin ko talaga may special spot ka pa rin sa puso niya. Huwag kang assuming at huwag mo kong asarin, Kenzo. Kung may special spot ako, never nun akong sasaktan at iwan. Pipiliin niya ako. Parang sugat na kumirot ang puso ni Althea na nalagyan ng alkohol nang maisip ang lahat ng mga ginawa nito. Hindi makikita talagang may concern pa rin siya sa kanyang mata. Tigilan mo na nga yan. Bakit ba natin siya pinag-aaksayahan ng panahon? Tama na, tapos na kami. Umisi lang si Kenzo. Nang aasar, minsan gusto nalang tanungin ni Althea kung tunay ba na gusto talaga siya ni Kenzo. Bakit siya nito nilareto pabalik sa soon-to-be ex-husband niya? Itigil mo na, Kenzo, yung ilusyon mo. Tinawanan lang siya ni Kenzo. What if malaman niya na ikaw palang hinahanap nila si architect? Hindi niya malalaman yun kung hindi mo sasabihin sa kanya. Bakit ako? Pinagtakpan nga kita sa kanya, hindi ba? Wala akong balak. Hindi sumagot si Althea na nahulog ng isipan sa problemang yon. Unless mag-investigate ang dati mong asawa at ikaw ang ituro nito. That's not gonna happen. Malabo. Bakit malabo? Hindi yun mag-aaksaya ng panahon para lang magkalkal ng buhay ko. Sigurado ka? What if, Althea? Ano plano mo? Magtatrabaho ka? No, wala akong plano. Okay, basta palagi kang mag-ingat. Kilala mo naman si Mr. Salmeda. Totoong worried si Kenzo kay Althea dahil mula nang magpasa to ng design ay may kumalat na chismis na bumalik na si Architect EL. Hindi lang ang Salmeda Holdings ang interested sa kanya. Marami pang company. Salamat sa paalala, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako mabuti. Naghiwalay ng dalawa, tumuloy sa trabaho si Kenzo, samantalang si Althea umuwi ng apartment. Hindi siya maganda o gaga kung alin ang susuotin niyang damit. Hindi rin siya makapili alin sa mga nasa cabinet. Are you done preparing yourself? Yes. Tangon ni Althea habang nasa harap ng salamin kahit hindi siya ngayon nakikita ni Kenzo. Kasalukuyan niya kinakabit ang isa sa simpleng earrings na mamahalin. Okay, papunta na ako dyan to pick you up. Lumabas ka na. Sa may gate mo na lang ako hintayin. Sige, isang ikot pa sa harapan ng whole body ng salamin at dinampot na ni Althea ang purse na kanyang dadalhin. Hindi halata sa suot niya na pinaghandaan niyang mabuti ang dinner na mangyayari. Nakasuot siya ng hanggang binti na dress. Kulay cream yon na mas nagpatingkad pa sa makinis niyang kutis. Kumikinang ang ilang beads. Partner nito ang hindi kataasang takong ng sandals. Hindi naman siguro ako overdress sa suot ko. Bulong ni Althea habang mabagal na lumalabas ng pintuan. Ngiti lang ang naging tugon ni Althea sa mga papuri ni Kenzo habang lulan sila ng sasakyan. Medyo malayong hotel na napili ni Renz para sa dinner. Siya na rin ang nag-decide noon. Huwag mo na akong bulayin, matagal ko nang alam na maganda ako. Makapalang apog na sambit ni Althea sa pabirong paraan. Bumunghalit lang ng tawa si Kenzo. Totoo naman ang sinabi ni Althea, maganda to. Napabayaan nga lang. Hindi kita binobola, nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag mong masamain. Ano kaya mangyayari sa pupuntahang dinner ni Althea? At reaksyon ni Renz kapag nakita magkasama si Althea at Kenzo. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.